Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating guro at mga kamag-aral. Ako po si Ira Abadjes, ang inyong reporter ngayong araw. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagsusuri sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa Filipino. Sana po ay makinig at makiisa ang lahat habang tayo ay nag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pagtuturo at pagkatuto ng wikang Filipino. Ang ating paksa ngayon ay pagsusuri sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa Filipino. Ang paksang ito ay mahalaga dahil dito natin mauunawaan kung paano nagiging epektibo ang pagtuturo ng guro at ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Hindi lamang basta pagtuturo ang mahalaga sa loob ng silid-aralan. Mahalaga rin ang paraan kung paano natututo ang mga estudyante at kung paano sila nakikilahok sa klase. Ibig sabihin, ang pag-aaralan natin kung paano mas mapapabuti ang pagtuturo at pag-aaral ng Filipino. Ang ating layunin ngayon ay una, maipaliwanag ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa Filipino. Ikalawa, matukoy ang mahalagang papel ng guro at mag-aaral sa pagkatuto. Ikatlo, masuri ang mga suliranin at solusyon sa pagtuturo ng Filipino. At panghuli, mapahalagahan ang kahalagahan ng wikang Filipino sa edukasyon at komunikasyon. Sa madaling salita, gusto nating maintindihan kung paano nga ba nagiging matagumpay ang pag-aaral ng Filipino at kung paano ito magiging mas epektibo. Ang pagtuturo at pagkatuto sa Filipino ay mahalagang bahagi ng edukasyon. Ito ay tumutulong sa mga mag-aaral upang mamalinang ang kanilang kaalaman, komunikasyon at pagpapahalaga sa sariling wika. Ang pagtuturo at pagkatuto sa Filipino ay mahalagang bahagi ng ating edukasyon. Ito ay tumutulong sa mga mag-aaral upang mas malinang ang kanilang kaalaman, komunikasyon at pagpapahalaga sa sariling wika. Sa pamamagitan nito ng Filipino, mas naipapahayag natin ng maayos ang ating mga saloobin, ideya at opinyon. Mahalaga rin ito dahil bahagi ito ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang isang Filipino. Mahalaga ang Filipino dahil ito ang ating pambansang wika at ginagamit natin ito sa pakikipag-usap at pag-aaral. Una, ang proseso ng pagtuturo. Sa proseso ng pagtuturo, mahalagang ang papel ng guro upang maging malinaw at makabuluhan ng aralin. Ang epektibong pagtuturo ay may malinaw na pagpapaliwanag, paggamit ng iba't ibang estratehiya, pagbibigay ng halimbawa at paggamit ng teknolohiya sa mga gawain. Halimbawa, kapag gumagamit ang guro ng videos, larawan o mga aktibidad, mas nagiging interesado ang mga mag-aaral sa aralin, hindi nga ba? Dahil mas madaling maiintindihan ng mga estudyante ang leksyon kapag malinaw at malikhaing ang pagtuturo ng isang guro. Pangalawa, ang proseso ng pagkatuto. Ang pagkatuto ay nagiging epektibo kapag aktibong nakikilahok ang mga mag-aaral. Mahalaga rin na naipapahayag nila ang kanilang opinyon at naiuugnay nila ang aralin sa kanilang sariling karanasan. Kapag ginagamit ang Filipino bilang medium ng pagtuturo, mas madaling nauunawaan ng mga estudyante ang aralin. Nagiging epektibo ang pagkatuto kapag aktibong nakikilahok ang mga mag-aaral. Pangalawa, nakapagpapahayag silang ng opinyon. Pangatlo, naiangkop ang aralin sa karanasan nila. At panghuli, ginagamit ang Filipino bilang medium. Dahil mas natututo ang mga estudyante kapag
nakikisali sila sa talakayan at naiintindihan nila ang aralin. Dumako naman tayo sa papel ng guro. Ang guro ay may malaking responsibilidad, alam naman natin, sa paghubog ng kaalaman ng mga mag-aral. Sila ang gumagabay at nagtuturo upang mas maintindihan ng mga estudyante ang aralin. Mga responsibilidad ng isang guro: una, gabayan ang mga mag-aaral; pangalawa, gumamit ng malikhaing paraan ng pagtuturo; pangatlo, panatilihin ang interes ng klase; panghuli, hikayatin ang mga estudyante na makilahok. Responsibilidad din ng mga guro na gumamit ng malikhaing paraan ng pagtuturo. Hindi nga pa, panatilihin ang interes ng klase. Mas aktibo ang mga mag-aaral kapag ang klase o ang pagtuturo ng isang guro ay napaka-interesting. Ang guro kasi ay hindi lamang nagtuturo, kundi nagsisilbi ring gabay at inspirasyon ng mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa mga suliranin sa pagtuturo at pagkatuto. May iba't ibang suliraning kinakaharap sa pagtuturo at pagkatuto ng Pilipino. Kabilang dito ang kakulangan sa kagamitan, panturo, limitadong oras ng klase, kawalan ng interes ng ilang mga mag-aral, at hirap sa pag-unawa ng aralin. Kapag kulang ang kagamitan o hindi interesado ang mga estudyante, nagiging mas mahirap ang pagtuturo at maayos na pagkatuto. Dahil ito ang mga problemang maaaring makaapekto sa kalidad ng pagtuturo at pag-aaral. Dumako naman tayo sa solusyon. Upang maging mas mabisa ang pagtuturo, mahalagang gumamit ang guro ng makabagong estratehiya at kawili-wiling gawain. Mahalaga rin ang paggamit ng teknolohiya at paghikayat sa pakikipagtulungan ng mga mag-aaral. Una ay gumagamit ng mga makabagong estratehiya. Sabi ko, maghanda ng kawili-wiling gawain, hikayatin ang pakikipagtulungan, gumamit ng teknolohiya sa klase. Halimbawa, maaaring gumamit ng educational videos, mga group activities, at interactive games upang maging mas masaya o maayos ang pag-aaral. Dahil kapag masaya at interesting ang klase, mas nagiging aktibo at interesado ang mga estudyante. As a conclusion naman, mahalaga ang maayos na pagtuturo at aktibong pagkatuto sa Pilipino upang mas mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Sa tamang estratehiya at magandang ugnayan ng guro at mag-aaral, nagiging mas epektibo ang pag-aaral ng wikang Filipino. Sa kabuuan, mahalaga ang maayos ng pagtuturo at aktibong pagkatuto sa Pilipino. Dahil dito, mas mapapalawak natin ang ating kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Mahalaga din ito at magandang relasyon ng guro at mag-aaral upang magkaroon ng magandang resulta sa pag-aaral. Ipinapakita lamang na mahalaga ang pagtutulungan ng guro at mag-aaral upang maging mas matagumpay ang pag-aaral. Maraming salamat sa pakikinig.